lahat yung 5 solas na yon ay biblical. Biblical lahat iyon. Makikita lahat sa Bible iyon. Ang ginawa lang ni Luther ay inilagay niya yung 95 thesis niya sa simbahan ng Wittenberg. Yun lang ang ginawa niya. At bukod doon, siyempre tuloy-tuloy na yun. Pag may ginawa ka, meron ka akibat na consequences. Ang 5 solas ay na-formulate lang noong 1900. Pero lahat iyan, biblical iyan. Nawala na ang ganyang biblical na teaching during ng bandang 6th century, nagsimula na iyan hanggang umabot ng 15th century. So maraming misconception na si Luther daw ang pinagmulan ng division ng Roman Catholic Church. Hindi po, 1054 pa lang, meron ng Great Schism. Di ba napag-aralan natin sa church history, yung Great Schism? Sino nakakaalala dito? Anong pinag-awayan nila ron? Donation of Constantine, Filioque Clause, saka yung language barrier. So kada bukod doon, noong 325, noong 431, kada magkakaroon ng council, nagkakaroon ng division iyan. Ginamit lang yung Reformation para makalaya at lumabas yung mga tinuturo ng Biblia. Si Luther ay instrumento lang, hindi siya ang talagang nag-insist na hindi, magre-reform ako, hindi ganun. Actually, faithful si Luther na Roman Catholic. Naniniwala siya kay Mary, naniniwala siya sa Pope bilang Vicar of Christ, naniniwala siya sa mga ganung bagay. Until na napag-aralan niya ng totoo ang salita ng Diyos. Pero wala siyang plano ng reformation. Nangyari lahat iyon ng talagang niloob ng Panginoon. So tayo magpapatuloy, babalik-aral ko lang, napag-aralan natin ng Miyerkules, si Martin Luther. Pinanganak siya, 1483. So yung pangalan niya na Martin Luther galing sa patron nila, si Saint Martin. So Luther ang totoong apelido niya. Pero nung mga ilang panahon, pinalitan yon mula sa word na Eleuteria, ibig sabihin freedom. Anak siya ni Hans Luther, isang mayamang middle class na minero. At ang pangarap ni Hans Luther kay Martin ay maging abogado. Nanay niya si Margaret hanggang dumating ang panahon na pinag-aral nila si Luther. Elementary niya, yung early education niya, Latin. Nag-aaral siya ng Latin, reading, writing. Alam naman natin na ang language ng West. Ano ang language ng West? Latin. Ang East ay Greek. So nag-aaral siya ng higher education niya sa University ng Erfurt. At dumating ang panahon na si Martin Luther ay naglalakad, biglang kumidlat, muntik siyang tamaan, may paniniwala ng Witibal na ang kidlat ay galit ng Diyos. So mag-aabogado na siya. Ngayon, nung biglang kumidlat, sa pananaw ni Luther, yun ay tinitira siya ng Diyos ng kidlat, papatayin siya ng Diyos, sumablay na ng Diyos. Sumablay ang Diyos, pero hindi talaga sumasablay. So sabi ni Luther, sa isip niya, yung pangalawa, tatama na sa akin. Kasi galit ang Diyos sa akin dahil hindi ako sumusunod sa kalooban niya. So sabi niya, help me Saint Anne, I will become a monk. Si Saint Anne ang lola ni Jesus. So noong 1505, naging monghe siya. Ayan. Noong 1507, naging pari siya. At nagsimula siya magturo sa Germany, sa eskwela ng Wittenberg. Noong 1510, dahil siya ay faithful na Catholic, faithful sa Pope, bumisita siya sa Rome. Pero ang laki ng disappointment niya. Diba sa church history na pag-aaral natin, corrupted na ang church. Saan nagmula ito? Nang pumasok ang Pope sa politika. Dati ang church ay persecuted, hanggang kay Constantine, hanggang unti-unti, tumaas siya, hanggang dumating ng panahon, binigyan ni Pepin the Short ng lupa, Papal State, yung Vatican ngayon, naging hari na yung Pope, hindi lang siyang head ng church, hari siya. Dumating pa ang panahon, siya lang namimili kung sino ang emperador. Dumating ang panahon na yung emperador ay nasa paanan niya na lang. So, naging corrupted na ang church. So, pumunta si Martin Luther, pero bago si Luther, andyan si Bernard of Clairvaux sa pag-aralan natin na tinutulugsan niya yung maling aral ng Katoliko. Si Waldo, Peter Waldo, Waldensians, mga grupo sa French na 700 pinersecute. Binasakir sila ng Roman Catholic.
Tapos sumunod naman si John Huss na pari na sinulog ng buhay. After 100 years, si Luther. 1510, pumunta siya sa Rome, na ang ganda, ang laki na expectation niya. Pero nung tignan niya, grabe yung immorality, corruption, doon sa lugar na ang iniisip niya, ando ng mga martyrs, doon na buhay ang mga baptist, kahanga-hanga ito. Pero despite doon, faithful pa rin siya. Nag-aaral siya ng doctorate in theology, hanggang dumating ang panahon na naborn again siya noong 1515. Binasa niya yung Romans 1:17. Kasi ang paniniwalaan niya, ang kaligtasan ay grace plus merit, gawa. Pero sabi ng Bible, perfect ang Diyos. Dahil perfect ang Diyos, hindi makakaligtas lahat ng gawa. So nung binasa niya, the righteous shall live by faith. Kung gaya ng faith na ito, hindi galing sa akin. Saan galing? Sa Diyos, sa pamamagitan nila ni Kristo. Yung faith na yun ay galing kay Christ, righteousness ni Christ na makukuha ng tao pag sumampalataya siya. Parang yung faith ni Noah, hindi galing sa kanya. Galing kay Christ iyon. Pero di ba pinapako si Christ? Doon pa lang sa Proto-Evangelion, Genesis 3:15, may pangako na nanampalataya sila sa pangako. Tayo, nanampalataya tayo sa nakaraan, sila nanampalataya sila sa hinaharap. So si Luther, nung nakita niya na ang faith pala na ito, hindi galing sa akin, ang salvation is by grace alone, wala pa yung word na yun, na born again siya, sabi niya, dito nakita ko ang liwanag. So dito nagsimula ang dahilan bakit sinulat ni Luther yung 95 Theses. Dahil na-bankrupt ang Roman Church sa pagpapatayo ng St. Peter Basilica, si Pope Leo, nagkaroon siya ng way para makakolekta ng pera. Paano? Magbebenta ng indulhensya sa pangunguna ni John Tetzel. Kaya nakakatakot kasi gusto nila ni Pope Leo na ipatayo yung simbahan niya, St. Peter, kulang ng budget. Kaya mahirap pag gusto natin palakihin kaagad yung building. Gusto natin pagandahin kaagad yung building, di ba? Parang gano'n yan. Dahil gusto ni Pope Leo naman, kailangan natin ng pondo. Paano magkakapondo? Magbenta tayo ng kaligtasan. So, nakakatakot. Pag pagandahin na kaya natin ito. Bibili kayo ng kaligtasan. O kaya, magta-tithes kayo, mag-first fruit kayo. Pag ginawa naman nila, pumunta si Johann Tetzel sa lahat ng bansa at nangangaral siya na yung mga kamag-anak niyo nasa purgatorio, naghihirap sila. Kung hindi kayo bibili ng indulhensya, andoon sila, kawawa sila. At 2 buwan, napunta siya sa Germany kina Luther. At maraming mga tao ang naniwala kasi walang Bible noon. At dito, nakita ni Luther, masama ito, mali ito, kawawa yung mga tao ko. So dahil sa galit niya, sinulat niya yung 95 Theses niya. Yan yung 95 Theses. Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. So nung sinulat niya iyan, laban lahat yan sa indulhensya at laban lahat iyan sa mga maling aral ng indulhensya. At ang Pope, limited lang yung power niya. Hindi lahat kaya niyang patawarin. Remember, faithful si Luther na Roman Catholic Church. So dahil dito, pinatawag siya kay Cardinal Cajetan. Unang pagpunta niya. Sabi ng Cardinal, pinuntahan niya sa Augsburg. Sabi ng Cardinal, mag-recant ka. Sabihin mo, mali yung sinasabi ko. Tama yung indulhensya. Sabi ni Luther, I deny. Sabi niya, yung Pope, hindi ako naniniwala na totoo na ganon. So sabi niya, one must obey God rather than men. So hindi naging matagumpay yung usapan, hindi na nakumbinsi si Luther. Pero Catholic pa rin siya, Christian. Bansa-bansa po ito, hindi lang isang ganito. Bansa, Germany ang dinadala niya. Augsburg, alam ko, Italy yan. Sumunod, nagkaroon naman ng debate sa apologies ng Roman Catholic, si Eck. Sinasabi ni John Eck, kung tama si Luther, mali ang Roman Catholic sa pagpatay kay John Huss, yung unang reformer na gustong itama yung turo ng Roman Catholic. So hindi rin nagkasundo yan, sumulat si Eck, sumulat din si Luther. Ganyan na ba ng sulatan? Diba? Sumunod, pinakahuli, nag-issue ang Pope ng Papal Bull na in-excommunicate na si Luther. Ayaw niyang umalis sa Roman Catholic, pero inaalis siya ng Roman Catholic. Para sa Pope, wala yan, si Luther, maliit lang yan. Ganyan naman ang mga pari. Pag nagreklamo sila sa doktrina natin.
Very simple lang naman ang patakaran nun. Susunod ka sa Pope, kung hindi, susunugin ka ng buhay. That's simple nun. Ganun na ang church noon na from simula ay tama, maganda, apostolic, hanggang makorap. Dahil pumasok sila sa politika at sila na yung nagre-reign sa imperyo. So ang ginawa ni Luther, nung nakuha niya yung papal bull, sinunog niya. At nagpunta siya sa Diet of Worms. At sa Diet of Worms, dito, pag diet ng uo, dito ay isang lugar. So doon, pinagre-recant siya. So nag-isip siya ng 3 araw at ito yung sinabi niya, "Unless I am convinced by the testimony of the Holy Scripture or by evident reason, I am bound by Scripture I have quoted and my conscience captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything. Here I stand, I can do no other. God help me." So after neto, in-excommunicate siya, pauwi si Luther, alam niya, sa isip niya, patay na siya. Ilang panahon na lang, pwede may pumatay sa kanya sa paligid, pwedeng sunugin siya ng buhay. So habang nag-iisip si Luther, ito yung karugtong ng ating pag-aaral. After ng Diet of Worms, ni Luther na nangangalib ang buhay niya, ito ay maaaring buwan o linggo na lang, habang siya pabalik sa Saxony, Germany, ito ang gumugulo sa kanyang isip. Bigla-bigla, may nagtakip ng kanyang mukha, inihagis siya sa karwahe. At sa karwahe na yun, sabi niya, bilis naman. Makakarikad ko lang, papatayin na kagad ako. Hindi man na ako pinaabot ng 1 linggo, 2 buwan. Pero kung tinitignan niya lang yung mga galit, andun yung libro niya, andun yung mga sulat niya, andun yung mga gamit niya, kaibigan siguro ito. So nagpakidnap sa kanya ay si Frederick the Wise, yung pinaka-lord ng Germany. So yung kanyang Lord Protector, nagsagawa ng fake kidnapping kay Luther dahil alam nila pag hindi nagpasakop si Luther sa maling aral ng Roman Catholic, hindi na makakabalik ng buhay o makabalik man ng buhay, kailangan pahirapan, kailangan gumawa ng paraan. So ginawa ni Frederick the Wise, nagkaroon ng fake kidnapping para sigurado makabalik siya ng ligtas. So, diniklara siyang heretic sa Edict of Worms at kahit sino pwede siyang patayin. So, dinala siya sa Wartburg Castle, doon si Luther sa lugar na iyon. Nagkaroon siya ng ibang identity, si Knight George. Tumabak siya, nagpabalbas, at doon pwede siyang gumala dahil wala nakakilala sa kanya. So, habang nandun siya ay sinulat niya mula sa Latin, sinulat niya sa German language ang Bible. So, nung dinikit po ni Luther yung 95 thesis niya, Latin iyon, ang layunin niya na magkaroon ng debate. Walang plano ng reformasyon, walang plano ng pagdidibisyon. Ayaw ni Luther ng gano'n, faithful siya. Ang gusto niya lang, pag-usapan yung ginagawa nila Tetzel na pangaral ng indulhensya. Latin iyon. At ang ordinaryong German people, hindi maintindihan yun. Clergy lang ang makakaintindi. Yung nga lang, yung mga clergy, alam nyo ginawa, kinuha. Uy, ang ganda nito pagtulig sa ito sa maling aral ng Roman Catholic. Salin natin sa German, sinali nila. Uy, sakto, bagong gawa yung Gutenberg printer, i-print natin para dumami. Pinakalat nila ngayon, nag-viral yun, nakarating sa iba't ibang bansa. So walang plano si Luther ng Reformation. Hindi niya gusto ang division. Hanggat maaari, ang kinokontra niya yung ginagawang pagbebenta ng indulhensya. At dito siya napunta. Pinatawag ng una, pangalawa, ayaw niyang mag-recant. Ito nangyari. Pero dahil andyan ang unang ginawa ni Luther nung nandun siya sa castle na iyon, sinalin niya ang Biblia mula sa Latin to German para maintindihan ng mga tao sa kanila. Kasi dati, Latin lahat ng buong imperyo Latin. Kahit hindi naiintindihan ng tao, Latin pa rin. Kaya maraming tao noon, mangmang sa Biblia. Basta kung na sabihin ng pari, yun na lang. So, sabi ng isang commentary, reading the Bible in the translation is like kissing your bride to obey. Yung ginawa ni Luther ay napakalaki ng impact sa kanilang bansa. So, nung habang nasa taguan si Luther, nag-rise yung mga radical reformers. So, ito ang mga radical reformers. Nung nagtatago si Luther, na-inspired sila sa aral niya, ang ginawa nila ay
nagsimula silang mangaral ng laban doon sa Roman Catholic. Yung iconoclasm sa mga rebulto, sila Karlstad, binabasag nila yung rebulto sa mga simbahan doon. At ito pa ang ginawa nila Karlstad, nag-asawa kaagad sila. Pero mo, ang mga tao, 4,000 years, alam nila ang pare walang asawa. Tapos mula 5th century, o 6th century hanggang panahon na 1500, may mga rebulto, iconoclasm, tapos babasagin, anong reaksyon ng tao? Magkakagulo. So, nag-asawa sila, tapos binago yung Lord's Supper, tapos sumunod pa yung mga Swikaw prophet, na ang mga Swikaw prophet nagsasabi na, kinausap kami ng Diyos. Hindi na nagbibinyag ng bata, yung matanda lang binibinyagan, nagkagulo sa buong Germany. Ito ang mga naghahangad ng maling reformasyon. Si Luther walang nais doon, pero doon napunta kasi yun ang kalooban ng Panginoon. So bumalik si Luther at hinadlangan niya ang mga ito. So tinuro ni Luther diyan, sabi niya, the city council requested Luther returns to restore order. Bumalik sa simbahan. Kahit na despite the significant danger to his own safety as an outlaw ng Roman Catholic Church, bumalik siya, he returned to Wittenberg and preached a series of 8 sermons tungkol sa importance ng patience and charity sa pagbabago in implementing reforms. Wala na siyang choice eh. In-excommunicate na siya. Wanted na siya sa Roman Catholic. Pasukin na natin yung pagre-reforma. So, pero ang reformation ni Luther, patience and charity. Tapos sabi niya, that change should happen through the power of God's Word. Hindi pilitan. Kaya niya sinalin sa German para maituro ng tama, may pangaral ng tama, walang pilitan. Ipe-persuade sila ng salita ng Diyos. Yun naman po ang totoo eh, wala tayong pilitan. Ang trabaho lang, ipangaral yung salita ng Diyos. Kung may Holy Spirit ang tao, malalaman niya yung tamang katuruan sa maling katuruan. Pag walang Holy Spirit, wala tayong magagawa. So, not through violence or coercion, hindi pwedeng pilitan. Kasi, ang Roman Catholic doon, ang conversion sa Christianity, ganito. Pag sakop ka namin, lahat kayo, dapat maging Kristiyano. Pag hindi kayo maging Kristiyano, papatayin lahat yung maging hindi Kristiyano. Pilitan dati. Sabi ni Luther, hindi ganon. Yung mga German, mga kababayan natin, para magkaroon ng pagbabago, reformation, kailangan, by the power of God's Word, hindi violence. Tapos, his opposition to forcing people into new belief, hindi niya pinupuwersa. Kung ano yung ginagawa na niya bilang Roman Catholic, di ba, Roman Catholic, may misa, may yun pa rin. Pero, unti-unti, tinuturo niya muna bago niya ina-apply. Ganun naman po eh. Hindi persahan. Kahit may bagong natutunan, hindi ka agad sasabihin ni Pastor, ito na tayo. Hindi. Tuturo muna. Tuturo yung tama. So nagkaroon din ng peace and revolt dahil na-inspire sila kay Luther, nag-revolt itong mga mababang tao. Kasi yung priesthood of all believers, tinuturo ni Luther, pantay-pantay ang tao. So naisip ng mga pinsan, pantay-pantay pala, bakit kami inaapi ng mga nasa taas, mga clergy? Nag-revolt sila. Pero hindi ito pinayagan ni Luther dahil ayaw niya ng violence. At nangyari sa revolt na to, namatay ang 100,000 pisans. Hindi natin masisisi si Luther dahil nandun siya sa ganong panahon. Nandun sa ganong kalagayan. Sila ay children ng kanilang panahon. So, hindi niya pinaligan ito. Mga bagamat na-inspired dito sa turo niya na lahat ay pantay-pantay. Pag sumasampalataya kay Kristo, siya ay priesthood, siya ay may karapatan sa Diyos. Kasi ang sistema ng Roman Catholic, dalawang klase ng tao, clergy saka laity. Yung clergy lang ang nasa taas. Yung mga laity, mababa lahat yun. So, dito, hindi pinayagan ni Luther at inutusan niya yung gobyerno ng Germany na supilin sila at ang nangyari, 100,000 pisans ang namatay. So pagkatapos ng 1525, dahil nga naituro niya na, nag-asawa na siya. Nung natanggap na ng tao, di ba? Ano yung aral ng simbahan, gano'n ang ginagawa niya. Tapos unti-unti, tinuturo niya yung tama. Nung natutunan na ng tao yung tama,
nag-asawa na siya dahil naintindihan na ng tao na hindi pwedeng mag-asawa ang tao, ang mga pare. So napakasawa niya si Catherine Bonbora. So si Catherine Bonbora ay may mga bansag siya, may Lord Katie dahil medyo ito ay maraming banda sabi nila medyo nakikipagdebate sa kanya. Maraming suggestion sa kanya. Kaya parang lambing niya, ang tawag niya may Lord Katie. The Morning Star of Wittenberg, dahil maaga raw ito gumigising alas 4. May Reed, o Best Little Creation of God, yung nawawala niyang tadyang. Fritcher, dahil madalas daw, pinakakaralan si Luther neto. Brewer, taga-timpla niya ng kape. Ang kape na-discover 1515 daw 1517 nagkaroon ng Reformation. Gardiner, and whatever else she may be. So nakita ni Luther si Catarina na matatag, matalino, at resourceful na asawa, kaya siya ay nag-focus sa pag-aaral na lang. Kung nag-asawa siya, nagkaroon siya ng anak, 7. So, 6 pa lang, si Hans. Si Elizabeth, 6 months lang namatay kasi nung panahon nila wala pang mga bakuna, wala pang malalaking ospital. Pag nagka-TB ka noon, nagka-tigdas ka, pwede kang mamatay. Kaya, nung panahon nila, madali mamatay yung mga bata. 6 months lang, si Magdalena, 13 years. Si Martin, Jr., si Paul, si Margaret. At may, hanggang ngayon, yung mga angkan ni Luther, andun pa sa Germany. Dahil si Margaret, nagkaanak pa yan. So, ang mga ginawa ni Luther, kumompose siya ng kanta. Sumulat siya ng mga libro, tinranslate niya yung Bible. So, si Luther ay isang artist, poet, at siya ay isang hymn writer. Yung kinanta natin kanina, kinompose ni Luther iyon. Sabi ni Luther, next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. Nagkaroon din ng controversy dahil na-inspire yung mga bansa sa pangyayari na iyon. Nagkaroon ng reformation sa bawat bansa. Switzerland, Germany, Geneva, France, lahat iyan. So nagkaroon ng pagbi-meeting ang mga reformers. Tandaan natin si Luther, hindi niya pinuwersa, hindi niya pinilit. Talagang niloob ng Panginoon. At sinuportahan siya ng bansa niya, yung Germany. Kasi dati, isang sentro sa Pope, sa Roma. Ngayon, na-inspire yung ibang bansa, nagkaroon sila ng pagsasama-sama at pagtitipon. Sa Marburg of Colloquy, pinag-usapan nila yung mga doctrines. 15 na doctrines. 15 na doktrina. Yung Trinity, siyempre, pagiging Diyos sa tao ni Kristo, salvation by grace. Lahat nagkasundo sila sa 14. Pagdating sa isang doctrine, hindi sila nagkasundo. Ano yon? Yung ginawa natin kanina, Lord's Supper. Sabi ni Luther, sabi ng mga kasama niya, ang Lord's Supper ay pag-alaala. Sabi ni Luther, bilang Katoliko, hindi, literal. So, ang ginamit ni Luther yung unang Korinto 11:24. Sabi diyan, nagpasalamat, pinagpirapir sa iyon, sinabi, ito ang aking katawan. Sabi ni Luther, kaya habang nagbi-meeting daw, sabi ni Luther, hoc est corpus meum. This is my body. Pinagtatalunan ni Lord Supper kung literal na katawan ni Kristo o remembrance lang. Sabi ni Luther, hoc est corpus meum. This is my body. Sinabi pa niya, John 6:53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman, ang anak ng tao, inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Si faithful Roman Catholic si Luther, kahit sa Lord's Supper. Kasi ang Roman Catholic, gano'n yung tinapay, literal na naman yan, pag natapakapan yan, hindi na pwedeng, talagang para sa kanila, pag may misa, si Kristo inaalay ulit. Nagiging literal na laman at dugo. Para silang cannibal. So yun ang pinagtalunan nila, yung biblical position ni Luther. Sa 14, nagkasundo, dito hindi. Ang posisyon naman ni Zwingli, yung sa Switzerland, sabi niya, yan ay commemoration lang, memorial. Di ba? Sabi ni Ivan, dinugtungan ni Zwingli, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pag-alaala lang. Tapos ginamit pa niya yung John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Yung Espiritu lang ang andon, hindi literal. So, nangyari,
Dahil nagkasundo sa 14, di nagkasundo sa isa, nag-away yung mga reformers. Instead na magkaroon ng pagkakaisang reformasyon, nag-away sila. Hiwalay-hiwalay. So, namatay si Zwingli nung atakihin ng Roman Catholic yung Switzerland. Isa siyang chaplain doon, nakikipaglaban sila. Dati yung simbahan ng Roman Catholic, simbahan ng bansang Switzerland, naglalaban. Tatayan talaga. So, namatay si Zwingli noong October 11, 1531. Sabi ni Luther, buti nga sa kanya kasi hindi siya naniniwala sa doktrina ng consubstantiation o ng banal na hapunan. So, hindi perfect ang mga taong ito. Kagaya natin. Pero ginamit sila ng Diyos para may pangalan ang reformasyon o pagbabago. Noong February 18, 1546, namatay si Luther. Sabi niya sa huli niyang sulat, "We are beggars. This is true." Last word ni Luther. Tayo ay mga pulube sa harap ng Diyos na nangihingi lang ng awa at biyaya. Sabi nung sa commentary, Luther's heart began to beat rapidly. He received some medication. Ang kinamatay niya, bato, stone eh. Around 1 a.m., he woke up and began shouting, "Oh, dear Lord God, my pain is so great. I am certain that I will remain here in Esneben where I was born and baptized." Everyone rushed into his room, tapos inuulit niya, Luther began repeating over and over, "For God so loved the world that He gave His only Son." Tapos sabi pa ni Luther, "Do you want to die standing firm on Christ and doctrine you have taught?" Luther answered, "Yes." Hanggang sa dulo ng buhay niya, pinanghawakan niya yung salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi kagaya natin ngayon na yung doctrine formulated na, sa kanila hindi pa. Pero nanindigan siya sa alam niyang tama na salita ng Diyos. And his last lesson, in his pocket, Luther had a piece of paper in which he had written a number of sentences. The last sentence was true. This is true. "We are all beggars before God." Tayo ay mga pulube sa harap ng Diyos. Totoo naman. Kung wala ang awat biyaya ng Diyos, saan tayo pupulutin? Nakatakda tayo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Diba? Pero mahabagin ng Diyos, binibigyan tayo ng biyaya at awa. Mga po ay may natutunan tayo. Kung may time pa sa question and answer, discussion, meron pang 10 minutes para sa question and answer. So itinuloy ko lang po ito yung lesson namin ng church history sa prayer meeting natin. Any question or discussion? Bago ipalabas yung video. Nung namatay po ba si Luther, naniniwala pa rin siya? Walang ulisin kasi Oh. Bilang Roman Catholic, naniniwala siya. Yes. Kasi tandaan natin, nandun sila sa panahon nila, limited ang kaisipan nila. Nasa Latin ng Bible. So kung ang pag-aaral nila, hindi ganon kalalim. Bukod yun ay hindi pa masyadong napuformulate yung mga doctrines. So, hindi naging issue masyado kasi kay Luther yan, kaya hindi niya masyadong pinag-aralan. Diba? Bilang Roman Catholic, faithful si Luther bilang Catholic. Wala lang siyang choice dahil in-excommunicate na siya ng Church, ng Roman Catholic, at yung Germany gusto na rin kumawala talaga sa Roman Catholic Church. Kaya naging Protestant sila. Ang tawag ng Protestant. Yung tungkol naman dun sa before Reformation, di ba may mga may mga pagtutol na sa gawain ng mga Katoliko, ng mga Romano Katoliko dun sa Europe. Ang tanong ko lang, although alam natin yung history, at alam din naman siguro ng mga Katoliko yung history nila. Hindi lahat. Hindi lahat. Maraming lang mga. Pero karamihan kasi sa mga Katoliko ay nag-aaral sa mga Katoliko, nag-aaral din ng history yan. Lalo na yung mga kumukuha ng clergy. May point pa kahit yung bansa na isamahan ng mga Katoliko na inamin din mga pagkakamali at persecution na ginawa nila sa mga Christian sa unang panahon. Actually, napag-aralan natin yung mga Waldensians. Diba noong 2015, pumunta si Pope Francis sa isang church ng mga Waldensians at humingi siya ng tawad dahil sa barbaric na ginawa sa kanila ng Roman Catholic during medieval age.
Meron, pero hindi to the point na babaguhin nila yung doctrine nila. By words, magsisisi, parang ano lang naman yan na, o sige, hingi kami ng tawad. Pero dapat, pag ang totoong pagsisisi, magbabago. Merong point na ganun. At alam natin, maraming Roman Catholic na lumalabas, nagiging Protestant. Diba? May mga pare na nabubuksan, nakikita, mali yung aral, Protestant. Pero yung mismong Roman Catholic Church, yung bansa na iyon, yung Vatican, yung Rome, wala, hindi ko. Kasi ito yung politics. Hindi lang ito usapin ng relihiyon, politics ito. Isang bansa na dati ang pinakasentro yung Papal State, yung Vatican. Lahat yun hawak niya yung buong Europe. So, may time na nagre-repent sila, nagsisisi. Inaahamin. Totoo yun. Pero dapat ang pagsisisi, pag-amin ng pakabalian ay pagbabago. Pero hindi. Hindi nagbabago eh. Ganun pa rin ang doctrines. I believe naman, may mga Roman Catholic na saved, pero mas marami ang lost. Bakit? Wala yung tamang teachings. At kung may mga saved dyan, pag ganun yung panahon, ilalabas ng Diyos. Parang tayo, galing tayo dyan, nung nakita natin yung mga kamalian, ay, labas tayo. Napunta tayo sa Protestant, which is, nakita natin, may mali din, labas ulit tayo. Ngayon, napunta tayo sa church na nagre-reform, may mali pa rin sa atin. Wala akong perfect na church. Pero kaya nga, ang reformation, hindi isang step. Siyempre, yung tinawag na siyempre reformanda, always reforming. Dahil ang church, prone sa error. Kaya nga, nagsisikap tayo, may membership, may church discipline. Kasi, pwedeng magkamali ang bawat isa sa atin, magkamali ang church. Para palaging masigurado na nasa salita siya ng Diyos, dapat lagi siyang reforming. Church reform is always reforming, sabi nila. Kasi, prone tayo sa error. Kapansin mo, di ba, yung isang church nagsimula, ang ganda. Pag namatay na yung mga unang founder, yung mga anak, unbeliever, tapos naging member, pakurap ng pakurap. Kaya may church membership, may church discipline. Hindi ang sentro ng church si pastor, hindi ang sentro ng church ang member. Ang sentro ng church ang Diyos at ang salita niya. Yun ang reason natin ng membership, ng discipline natin, yung purity dahil lahat tayo makasalanan. So yun. Di ba yung Roman Catholic, inaaral natin, ang ganda ng start nila, persecuted. Hanggang dumating ang panahon, na-legalize. Umangat ng umangat, hanggang naging powerful sila, pumasok sa politika, corrupt. Diba? Kung merong isang church na galing sa mga apostol, yun ang Roman Catholic Church. Yun nga lang, nakurap tayo, hindi tayo nagtatayo ng bagong church, mga kapatid. Naghahangad tayo na may balik sa bagong turo. Ang mga gumagawa nun, mga kulto, sasabihin ng kulto, ang iglesia ay hindi na yan yung church ng apostol, meron na kami bagong apostol. Ang mga protestante, hindi, kaya sila Luther, si Calvin, ang kanila, sila ang totoong Catholic. Sila ang totoong Catholic. Yun ang gusto sabihin nila Luther at Calvin. Nagpoprotesta sila para iayos yung turo ng Romano Katolik. Yun naman ang essence hanggang ngayon. Hindi humiwalay talaga. Pero magkakaroon talaga naman division. Kaya nangyari, nagkaroon ng iba't ibang denomination. Pero bilang protestante, wala tayong hangad na kung sa kanila yung magtatag ng bagong yung tawag ito, bagong relihiyon na yung apostolic age, nakasunod pa rin tayo sa aral ng apostol. Diba, ini-embrace natin yung Nicene Creed. Ini-embrace natin yung, tawag dito? Hindi, yung mga credo. Bukod pa roon. Hindi, yung 431. Yung pinag-aralan, yung mga credo na iyan, galing sa Roman Catholic. Ini-embrace natin lahat iyan. Dahil naniniwala tayo, yun ang tama, pero yung mga maling turo, hindi natin ini-embrace. So, ginagawa ng mga cults, wala na iyan, may bago kaming apostol. Tayo walang ganun. Nakasunod tayo sa linya ng mga apostol, at yun nga, tayo ang totoong Catholic. Protestant ka lang dahil nagkaroon ng paghahati. Pero sila Luther, wala talagang gusto gano'n.
Gusto nila mabago yung turo, hindi humiwalay. So marami kasing misconception. Kaya ginagawa ng Pope ngayon, bumalik na kayo sa amin, mga Protestant. Hindi naman kami umalis. Ang umalis, yung nagturo ng mali. Lagi ang sali ng division, yung maling aral. Parang naging position eh, no? Oo, ang nangyayari lang, dahil sila yung kinilala. Kilala? Meron pa.